Ano-ano nga bang mga negosyo ang patok malapit sa paaralan? Madami kung tutuusin. Una na dyan ang pagkain. Hindi talaga mawawala ang pagkain kasi araw-araw kumakain ng tao. Araw-araw nagkikrave. At bata, matanda, o middle age, iba-iba yung mga cravings nila. Kaya kung malapit ka sa paaralan, ay chance mo na yan para pumasok sa negosyo ng kainan, either cafe or restaurant or street foods. Itong sa amin, isang cafe. Hindi naman malakas, hindi naman mahina. May panahon na mahina, may panahon na malakas, may panahon na sakto lang. Ganun talaga sa negosyo. Hindi araw-araw malakas, hindi araw-araw mahina. Babawi at babawi yan. Kung hihina man sa isang araw, babawi ka niyan sa susunod na araw. Kaya tiyagaan lang talaga. Ang pagninegosyo talaga, hindi kailangan ng maraming pera. Ang kailangan diyan sipag, tiyaga at consistency. Kasi kung hindi ka consistent sa mga ginagawa mo, walang patutunguhan yan. Mapapagod at mapapagod ka. Natural lang yan, mapapagod. Pero wag kang mag-stop. Wag mong hintuan ang sinimulan mo. Kailangan darating ka sa dulo na successful ka. Kagaya sa food business, mabilis lang siya ibenta. Mag-research ka. Una ang gagawin mo kung mag-food business ka, mag-research ka sa mga sa environment mo, kalapit na mga kainan dyan sa inyo. Tignan mo kung ano yung wala. Kailangan, hindi pwedeng kagaya-gaya ka, malakas ang mga ganito. Kunwari, malakas ang mga chicken lang din yung ibebenta mo. Wag, maghanap ka ng mga product or mga pagkain na ibenta or mga drinks na ibenta mo na kakaiba para papatok ka. O pwede naman gagaya ka or mga common na mga pagkain, pero dapat may brand ka, nababalikan ka, na ma-remember nila yung store mo or yung kainan mo na, dun tayo kasi may ganun. Yun yung dapat. Kailangan mag-research ka muna kung ano yung mga dapat ibenta mo, kasi kapag kailangan nila yung ibibenta mo, hindi ka na maghahanap ng customer. Kusa na silang lalapit sa'yo kasi nga wala sa iba, di ba? So maghanap ka ng pagkain or either common na pagkain na sa paligid nyo, pero ibang flavor, yung ganun ba, yung parang may uniqueness. Dapat i-innovate mo yung product na normal na sa paligid nyo. Tapos sa mga drinks naman, ganun din. Malaki ang ROI ng food business. Ang margin niyan is 50% to 200%. Depende yan. Kung example mo, kung ang product mo ay nag-cost ng 50, pwede mo yung ibenta ng 100 plus. Kung maganda ang location mo, tapos naka-aircon, tapos madaming mga ma-free ang customer ng aircon, yung magandang upuan, yung mga ganun. Pero kung sakto lang, pwede mo yung 50% margin, like ibibenta mo yung 100, ang 50 na product mo na kapital na nagkakapital ng 50 pesos, binta mo ng 100 or 90. Yun, may half ka na doon. Pero kung may mga tauhan ka, may mga ganun ka, so syempre, lakihan mo yung ang profit margin nun, di ba? Babawi ka talaga. Kaya mahal ang mga magagarang kainan or cafe kasi nga may mga tao sila na nagsiserve, madami, tapos aircon pa, tapos may free wifi pa, tapos yung magagara yung mga upuan, syempre babawiin nila yun, diba? Tapos ang mga products nila mamahalin at mga din yung parang quality ba. Magdepende kasi yung profit margin mo sa mga binibenta mo. Kunyari, hindi masyadong quality yung ginagamit mo ng mga ingredients, so syempre, hindi mo pwedeng lakihan yung profit margin mo dyan. Tapos hindi ka talaga makakuha ng magandang customer dyan. The more na cheap yung product mo, cheap din yung bibili sa'yo kasi buburautin ka talaga niyan. Kaya napaka-importante talaga
na mag-research ka muna bago ka papasok sa isang negosyo. Lahat naman ng negosyo dapat mag-research ka kung ano mga kailanganin mo, kailangan ibenta mo, 'di ba? So, pangalawa niyan is yung location mo. Dapat malapit ka sa school. Yung pag-uusapan natin ngayon is malapit sa school, 'di ba? So, ito talaga yung masasabi ko na okay talaga ang pagkain. Kasi yung mga parents, lalo na yung mga students, magtatambayan, ibibili naman yun, yan, hindi bibili. O kung minsan nga, grupo-grupo yun sila. Sa isang grupo, kung gagastos sila, isa-isa ng 200 each, o sa isang grupo, bawing-bawi na yung asang araw mo. Equivalent na yun sa pagtatrabaho mo sa opisina. Kung tag 700 yung araw sa opisina na Sisimula at hindi tayo minimum na sahod, magko-continue. 1,400, bawing-bawi mo na yung sahod mo sa opisina kung 50% profit margin yung yung kainan mo, 'di ba? So, isang customer lang, isang group of customer, bawing-bawi mo na, 'di ba? Hindi naman whole day yung busy yung mga ganito. May mga oras talaga na busy. May mga oras din naman na hindi masyadong busy. Tapos, punta tayo sa pangalawang business na pwede sa malapit sa school, yung printing. Matrabaho talaga ang printing. Kasi yung iba, piso-piso, 2 piso, yung mga ganun lang. Yung ilang piraso lang, photocopy, yung mga ganun. Matrabaho talaga siya. Tapos, maya't maya, may magpa-print. Tapos, yun, kailangan mo din ng malaking puhunan dyan sa mga computer, sa photocopier. So, pangatlo is ang boarding house. Yes, maganda ang boarding house. Kaso, napakalaking puhunan or capital ang kailangan mo dyan. Tapos, kailangan mo pa ng mga permit. Mas malaking permit yung kailangan mo kasi building permit na yung mo ba. Magandang investment din naman ang boarding house. Wala ka masyadong pagtrabaho. Yung sa'yo lang is maintenance at yung pagpapalakad ng boarding house. Yung mo lang dyan is yung mga borders mo dapat malinis, makontrol mo yung kalinisan sa boarding house kasi may mga borders talaga na ang titigas ng ulo, yung mga napkins nila lang sa bowl, yung mga ganun na issue, yung hindi naghuhugas, hindi naglilinis ng lababo, yung mga ganyan kasi mostly bed spacer talaga pag mga malapit sa school kasi mumurayan lang, 'di ba? Yung mga ganyan hindi yan ng mga apartment, bed spacer lang yan, kunwari sa isang room 4 sila, 6 sila, ganun talaga yon. So kailangan mo ng mga locker para safety yung mga gamit ng mga importante na mga gamit ng mga boarders mo. Tapos hindi masyadong matrabaho kasi every other day ka lang mag-check sa boarding house mo, sa building mo, kung malinis ba o nagbabayad ba sila. Ang boarding house ay property na forever mo na yan magagamit. Maganda din pero para sa akin napakalaking capital ang kakailanganin mo dyan. Alam niyo naman, di ba? Sa building, sa mga gamit, sa mga CR, sa mga higaan, mga deck ba, tapos yun, mga beds. Para sa akin yung food talaga ang mas madali, mas less capital, matrabaho nga lang pero parang mas mabilis ang ROI. Yun na yung return of investment. Kasi kung naubos yung product mo, yun, balik agad yung capital mo, di ba? Rolling na naman. Tapos pag cafe, maganda talaga cafe. Uso na ngayon. Kunwari mag-study yung mga students, tapos tatambay, bibili, tapos kung Instagrammable yung place mo, mas papatok pa yan. Tapos may mga nagde-dates, yung mga kahit malapit ka sa school, hindi naman ibig sabihin na student lang yung market mo dyan. May mga couples or their families na magagather. Yan, talaga, kagaya nito, mga take-outs. Sa isang piraso nito is 110. Kaya lang naman yan, konting chicken at egg. Nasa sayo lang yan kung paano mo ititimpla na babalik at babalik talaga sila. Na bulk yung bibilhin nila. Siguro, ako mismo nagtitinda, nasarapan ako nito.
Kaya siguro yung customer babalik at babalikan, tapos nagre-recommend yan sila. Yun, ganun. Mas kasi yung pagkain, hindi nawawala. Araw-araw kakailanganin ng tao. Tapos yung mga teacher na hindi nakapagluto, mga student na hindi nakapagbaon, bibili na lang yan sila. Kaya advantage talaga yung kainan kahit saan. Kahit saan. Lahat naman ng lugar, basta nasa town ka, may mga establishment yan. Kunwari hospital, madamihan yan sila. Maggrupo yan sila magpa-deliver, malalaking halaga. Mga munisipyo, sa mga teachers, mga student. Mostly talaga ang student ang malaki ang yung nagbibigay ng profit sa isang negosyo. Kasi pag walang mga estudyante, walang masyadong mga motorsiklo, income, ganon.